Si Habiki ay isang mahina at walang silbing estudyante sa mataas na paaralan na kasalukuyang tumatakbo para sa kanyang buhay sa isang bukirin habang hinahabol ng isang kuneho. Sabi ng aking ego na malamang kaya kung talunin ang kuneho na iyon sa isang one-on-one, pero mukhang nag-day off ang ego ni Habiki, kaya ayaw niyang mag-risk. Habang tumatakbo siya, bigla siyang nakarinig ng kakaibang boses sa kanyang isipan, at sa isang segundo, naisip niya na baka ang kanyang ego na ang nagbibigay sa kanya ng payo, pero anuman ang boses na iyon, sobrang tamad nito para kahit na anong gawin ang trabaho nito. Maya-maya, nahabol ng kuneho si Habiki. Pero sa isang iglap bago siya stab-an, nagawa ni Habiki na makuha ang isa sa mga pinaka-aksidenteng clutch sa kasaysayan. Nadukat niya ang ulo ng kuneho sa kanyang bag, at pagkatapos ay nadapa siya at nahulog mismo sa ibabaw ng ulo nito, na ikinamatay ng kuneho. Samantala, sa gubat, biglang narinig ng isang elf ang isang tinig na nagsasabi sa kanya na may isang napakahalagang tao na nahulog sa silangan. Ang pangalan niya ay Amalia, at gaya ng makikita mo, siya ay may labis na personalidad. Sa panig ni Habiki, masaya siya na nakaligtas siya sa atake ng kuneho, pero hindi pa rin siya sigurado kung ano ang dapat niyang gawin dahil wala siyang ideya kung nasaan siya. Wala siyang signal ng cellphone, at kanina lang, may naririnig siyang mga boses sa kanyang isipan. Ang pinakamahalaga niyang gawin ngayon ay ang mang-alap ng mga pangangailangan para sa kaligtasan, pero hindi naman talaga siya nagkampang noong bata pa siya, kaya hindi niya alam kung paano mag-apoy, at hindi siya sigurado kung nakakain ba ang karne ng kuneho. Habang nag-iisip siya kung ano ang gagawin, narinig niya muli ang boses sa kanyang isipan, at inalok nitong suriin ang kuneho para sa kanya. Habang sinasabi ito, isang screen ang lumitaw sa harap ni Habiki, at siya ay ipinabatid na ang karne ng Pangulong Kuneho ay talagang nakakain. Wala talagang ideya si Habiki kung bakit siya nakakakita ng mga lumulutang na screen mula sa wala, pero kung talagang nakakain ang karne ng kuneho, nagpasya siyang mas mabuti nang dalhin ito kasama niya sakaling kailanganin niya ng pagkain mamaya. Matapos ilagay ang bangkay ng kuneho sa kanyang bag, sinimulan ni Habiki na alamin kung ano ang tinig na nasa kanyang isipan, at naalala niya na noong huli itong nagsalita, tumutugon ito sa isang tanong na kanyang tinanong, kaya itinaas niya ang kanyang bag at tinanong kung ano ito. Tulad ng inaasahan, tumugon ang sistema at ipinaalam kay Habiki na ito ay isang bag na gawa sa mga materyales na hindi umiiral sa mundong ito. Ngayon alam na niya kung paano pasiklaban ang mga tugon ng sistema, kaya nagpasya siyang subukan ng ilang iba pang bagay at tinanong ang sistema na suriin ang langit, ngunit sinabi ng sistema na wala roon na maaaring suriin. Pagkatapos ay tumingin siya sa lupa at tinanong ang sistema na suriin ito, at sa kanyang pagkabigla, sinabi sa kanya na siya ay tumitingin sa isang level 273 maze eater. Sinubukan ni Habiki ito ng ilang beses pa upang matiyak na hindi ito isang pagkakamali, ngunit tiyak na isang maze eater ang lupa, at hindi siya handang harapin iyon, kaya nagpasya siyang baliwalain ito at magpatuloy. Sinubukan niyang suriin ang sarili, at tiyak nga, isang panel ang lumitaw na may nakasulat na kanyang pangalan, edad, at mga estadistika. Si Habiki ay 16 na taong gulang, at ang kanyang trabaho ay tila isang tagasuri, na walang kahulugan sa kanya, dahil hanggang ilang minuto na ang nakalipas, siya ay isang normal na estudyante sa mataas na paaralan pa rin. Sinubukan niyang tanungin ang sistema kung paano siya napunta rito, ngunit hindi ito sumagot sa kanya sa pagkakataong ito, at ngayon na iniisip niya ito, masyado na siyang naging pabaya tungkol sa pagkakaroon ng isang boses sa kanyang isipan. Tinanong niya ang sistema kung ano ito, at sinabi sa kanya na ang sistema ay ang kanyang status support, at hindi ito pinapayagang sumagot ng anumang mga tanong tungkol sa personal na impormasyon. Hindi rin pinapayagan na makipag-usap dito maliban kung ito ay sumasagot sa isang tanong, kaya hindi makakapag-usap si Habiki dito. Mula sa kanyang status screen, makikita ni Habiki na mayroon siyang maraming kasanayan, at hindi siya sigurado kung ano ang mga ito, kaya nagpasya siyang subukan ang mga ito isa-isa. Ang unang kasanayang ginamit niya ay tinatawag na Expert Eye, at sa loob ng isang segundo, pumasok ang kanyang ego, na nagbigay sa kanya ng paniniwala na malapit na siyang maging isa sa top 3 isekai na bida, pero walang nangyari. Sa kabutihang palad, walang nandoon para makita siyang mapahiya ng ganon, pero ngayon ay alam na niyang wala siyang alam tungkol sa mga kasanayang ito, kaya't tinanong niya ang sistema kung may tutorial ba na maaari niyang gamitin.
Ipinapaalam ng sistema kay Hibiki na nasa tutorial na siya, pero hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito, kaya nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagsubok sa kanyang mga kasanayan. Ang susunod ay tinatawag na world map, at nang i-activate niya ang kasanayang ito, isang screen ang lumitaw sa harap niya na may maraming guhit na iginuhit dito. Ito ay hindi eksakto sa inaasahan niya nang i-activate niya ang world map, pero inaasahan niyang ang mga linya ay kumakatawan sa daan na tinahak niya para makarating dito nang tumatakbo siya palayo sa kuneho. Sa hitsura ng mga bagay, paikot-ikot siya sa buong panahong ito, na nakakalungkot malaman, pero sa list ngayon, hindi na niya mauulit ang parehong pagkakamali. Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, sa wakas ay nakakita si Hibiki ng isang daan, at talagang nasasabik siya dahil nangangahulugan ito na makakapunta na siya sa isang bayan, ngunit mukhang medyo sobrang saya niya dahil natapilok siya at nahulog ng mukha sa malamig na kalsada. Dahil dito, ipinaalam ng sistema kay Hibiki na natanggap niya ang titulong castaway at isang isekai, na wala namang kahulugan sa kanya, kaya idinadagdag niya ito sa lumalaking listahan ng mga bagay na hindi niya nauunawaan. Habang iniiwasan niya ang tingin sa bintana ng sistema, bigla niyang narinig ang tunog ng isang ungol na nakakatakot na malapit sa kanya, at kahit ang aking ego ay hindi naniniwala na kaya kong hawakan ito, kaya tiyak na lutong-luto na si Hibiki. Sa kabutihang palad para sa kanya, nabaril ang halimaw sa ulo bago pa ito makasakit sa kanya, at ang may gawa ng putok ay si Amalia. Lumapit siya kay Hibiki at tinanong kung ayos lang siya, at sinabi ni Hibiki na ayos lang siya, pero tinanong siya kung ano ang ginagawa niya sa Maze Eater. Wala pa ring ideya si Hibiki kung ano ang Maze Eater, kaya ipinaliwanag ni Amalia na ito ay isang halimaw na karaniwang nagpapanggap bilang damuhan. Hindi ka nito direktang aatakihin sa karamihan ng oras, pero pinapagalaw nito ang mga taong naipit dito sa mga bilog hanggang sa mapagod sila, at doon niya sila nilalamon. Nagulat si Hibiki na napakalapit na niyang malamon, ngunit nang tanungin siya ni Amalia kung bakit siya nandoon sa unang lugar, ipinaliwanag niya na hindi iyon ang kanyang pinili. Parang bigla na lang siyang nandoon. Talagang nalilito si Amalia nang marinig iyon. Kaya habang sinusubukan niyang alamin kung ano ang ibig sabihin ni Hibiki, sinusubukan namang alamin ni Hibiki kung sino siya sa pamamagitan ng pag-a-appraise sa kanya. Dahil sa sistema, nalaman ni Hibiki na si Amalia ay isang totoong elfo, ngunit ang pinakanakakagulat na impormasyon ay ang katotohanan na siya ay 56 na dahil akala niya ay mas bata pa ito. Biglang hinayla ni Amalia ang ulo ni Hibiki sa kanyang dibdib at sinabi niyang masaya siya na isang inosenteng bata ang hindi naging biktima ng Maze Eater, ngunit nang marinig niyang tawagin siya na isang bata. Tinanong ni Hibiki si Amalia kung ilang taon sa tingin niya siya. Dahil sa kung gaano kaikli si Hibiki, inisip ni Amalia na siya ay 10 taong gulang lamang, pero sinabi niya sa kanya na siya ay 16 na, at ang pagyakap sa isang random na teenager ay kakaiba kahit anong anggulo ang tingnan mo, lalo na dahil sa mundong ito, itinuturing kang adulto kapag umabot ka na ng 15. Nagkampyon sina Hibiki at Amalia sa magdamag, at humingi ng tawad si Amalia sa hindi pagkakaintindihan kanina, pero sinabi ni Hibiki na hindi naman ito talaga nakabother sa kanya. Matapos kumain ng karne ng horned rabbit na nahuli ni Hibiki para sa hapunan, umupo ang dalawa para mag-inom ng tsaa, at sinamantala ni Hibiki ang pagkakataon na tanungin si Amalia kung ano ang lugar na ito. Ipinaliwanag niya na ito ang kaharian ng Haber Asia, ngunit hindi niya maintindihan kung paano maaaring walang kaalam-alam si Hibiki tungkol sa bansang ito, kaya ipinaliwanag niya na hindi siya galing dito. Sabi niya galing siya sa isang malalayong bansa na tinatawag na Japan, pero sinabi ni Amalia na hindi pa niya narinig ang lugar na iyon dati, at ang katotohanang hindi niya alam kung ano ang Japan ay nagpapatunay kay Hibiki na siya nga ay nasa isang bagong mundo. Alam ni Amalia na marahil ay nababahala si Hibiki dahil sa layo ng kanyang tahanan, kaya't nag-alok siyang manatili sandali at dalhin siya sa isang kalapit na lungsod upang makapagsimula siya ng bagong buhay, at talagang pinahahalagahan ni Hibiki ang magandang asal na iyon. Pagdating ng oras ng pagtulog, nagcast si Amalia ng air alarm spell upang magbigay babala sa kanya sakaling may mapanganib na lumapit, pero nakatulog na si Hibiki bago pa man siya matapos magcast. Nagulat siya na sobrang nagtitiwala siya sa kanya kahit nakakakilala lang nila, at hindi lang iyon ang kakaiba sa batang ito. Wala siyang kaalaman tungkol sa mundong ito, at nakasuot siya ng mga damit na hindi pa niya kailanman nakita, kaya ipinapalagay niyang siya ang mahalagang tao na sinabi sa kanya ng mga espiritu bago siya dumating dito.
Bago ipadala si Hibiki sa mundong ito, ginugugol niya ang kanyang mga araw kasama ang kanyang mga kaibigan, at lahat sila ay sabik na sabik para sa nalalapit na bakasyong tag-init dahil lahat sila ay lumaki ng husto, maliban kay Hibiki, na nananatiling 4 na talampakan at 11 pulgada. Sinusubukan siyang hikayatin ng iba sa pamamagitan ng pagsasabi na may pag-asa pa para sa isang paglaki sa hinaharap, pero si Taiki, sa kabilang banda, ay talagang naiinggit kay Hibiki dahil, sa isang paraan, kapalit ng debuff at hype, lahat ng mga MILF na nakikilala niya ay talagang nahuhumaling kay Hibiki, at wala siyang ideya kung bakit. Ngayon na iniisip niya ito, tama si Taiki. Ang pag-uusap na iyon ay nangyari sa huling araw ng klase bago ang bakasyon ng tag-init, at si Hibiki ay papasok na sa silid-aralan ng bigla na lang, may maliwanag na sumiklab, at sa susunod na alam niya, nandito na siya. Nagising si Hibiki at nagtataka kung ayos lang ang kanyang mga kaibigan dahil malamang labis silang nag-aalala sa kanya ngayon, at para lalo pang lumala ang sitwasyon, nasa 12% na lang ang kanyang telepono, kaya malapit na itong malobot. Nang sandaling iyon, may naramdaman siyang matigas na tumama sa kanyang ulo, kaya tumingin siya kung saan ito nagmula, at lumabas na isang pindutan lang pala na hindi kayang pigilan ang personalidad ni Amalia. Tumayo siya upang tingnan ang lahat ng lumulutang na mga partikulo sa hangin, at nagtataka siya kung ano ang mga ito, kaya't humingi siya sa sistema na suriin ang mga ito, at sinabi sa kanya na bahagi ito ng isang magic barrier na itinayo ni Amalia upang magbigay babala sa kanya tungkol sa mga mananakop. Ang katotohanan na may mahika dito ay karagdagang patunay na hindi ito ang kanyang orihinal na mundo, kaya kailangan ng mag-isip si Hibiki ng paraan para makabalik sa lalong madaling panahon. Umupo siya sa isang bato malapit at nagpa siya na tingnan muli ang kanyang mga stats upang malaman kung ano ang mayroon siya. Tinanong niya ang sistema kung ano ang isang appraiser, kaya ipinaliwanag ng sistema na ang appraiser ay isang klase ng trabaho na may B-rank na bihira. Pinapayagan ka nitong makita ang impormasyon at mga kakayahan na may kaugnayan sa isang target, ngunit dahil ito ay isang non-combat class, wala itong anumang kasanayan na kapakipakinabang sa labanan. Iyan lang ang kayang sabihin ng sistema, pero marami pang katanungan si Hibiki, tulad ng kung ano ang ibig sabihin ng pansamantalang bahagi ng kanyang trabaho, pero kailangan niyang iwanan iyon para sa ibang araw. Kinabukasan ng umaga, nagising si Amalia at nagulat nang mapagtanto niyang nakabitin ang kanyang mga melon sa hangin buong gabi dahil hindi niya napansin na nawala ang isang butones. Sandali lang, nagising si Hibiki, kaya umiwas siya sa kahihiyan, at nang malaman ni Hibiki kung ano ang nangyayari, inilabas niya ang butones na tumama sa kanyang mukha kagabi, pero akala ni Amalia na sinadyang kinuha ni Hibiki ang kanyang butones, kaya sinuntok niya ito sa mukha. Maya-maya, nang malinaw na ang hindi pagkakaintindihan, humingi ng tawad si Amalia kay Hibiki sa pagsuntok sa kanya. Sabi ni Hibiki ayos lang dahil binigyan siya ni Amalia ng potion para pagalingin ang kanyang mga sugat, kaya walang sama ng loob. Habang naglalakad sila, tinanong ni Hibiki si Amalia kung gaano kalayo ang syudad mula dito, at ayon sa kanyang kalkulasyon, kapag nakalabas na sila sa gubat, dapat ay makararating sila roon sa loob ng kalahating araw. Masaya si Hibiki nang marinig iyon, ngunit medyo nag-aalala siya sa katotohanang may mga halimaw sa paligid. Sinabi ni Amalia na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga halimaw basta't kasama siya, pero nagulat siya na kaya niyang maramdaman ang mga halimaw sa unang pagkakataon. Sabi ni Hibiki na nakita lang niya ang mga ito dahil sa kanyang world map skill, pero pagkarinig ni Amalia doon, nagpanik siya dahil ang world map skill ay isang napakakapakipakinabang na AAA skill. Sabi niya, anumang adventurer ay gustong magkaroon ng ganong skill, pero hindi maintindihan ni Hibiki kung ano ang malaking bagay dito dahil ang ginagawa lang nito ay ipakita sa kanya kung saan na siya napunta dati at abisuhan siya tungkol sa mga malapit na halimaw. Sa katunayan, makikita niya ang isang bagay na tinatawag na Crystal Horned Rabbit malapit, at sa sandaling marinig yun ni Amalia, siya ay naging sabik dahil ang Crystal Horned Rabbits ay napakahalaga. Madali silang nagkakahalaga ng higit sa 200 ginto, kaya hinawakan niya si Hibiki at tinanong kung saan naroon ang kuneho. Sa wakas, natuntun nila ang kunhong may kristal na sungay, at matapos itong suriin, natuklasan ni Hibiki ang ilang bagay tungkol dito. Bobo ito, mayroon itong kakayahang tumakas, at mayroon din itong kakayahang makakita ng presensya.
Si Amalia ay nakakayang itago ang amoy at tunog nila ni Hibiki gamit ang kanyang mahika ng hangin upang hindi maramdaman ng kuneho ang mga ito, ngunit hanggat mayroon itong escape skill, wala ni isa sa mga atake ni Amalia ang tatama. Gayunpaman, may isang exception. Kapag umaatake ang Crystal Horned Rabbit, hindi nito magagamit ang kanyang escape skill, at ngayon na alam na ito ni Hibiki, nag-isip siya ng plano. Sinasabi niya na dapat nilang lokohin ang kuneho na atakihin siya para hindi ito makapag-escape. Hindi iniisip ni Amalia na mahuhulog ang kuneho sa napakasimpleng panggagancho, pero sinisiguro ni Hibiki na gagana ito. Kapag oras na para isakatuparan ang plano, gumawa si Amalia ng maraming pader ng bato sa paligid nito upang pilitin itong lumapit kay Hibiki, na nakahiga sa isang bato bilang pain, at nang magsimula na itong tumakbo papunta sa kanya, pinaputokan niya ito sa ulo. Nagulat siya kung gaano kadali iyon dahil inaasahan niyang mas mahirap hulihin ang ganoong mahalagang halimaw, pero hindi siya nagrereklamo sa madaling tagumpay. Si Hibiki ay umangat din ng maraming antas mula sa tagumpay, kahit na si Amalia ang pumatay sa kuneho dahil malaki ang naitulong niya sa tagumpay ng plano, kaya pareho silang panalo.